Sa pagkakataon ito, of course, pag-usapan po natin ang issue pa rin po ng walang preno. Actually, bukas pepreno naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang bawas presyo po na yan, ang sinasabi po Paano? ng DOE ay hindi pa naman agad mararamdaman. Pero may iba't ibang solusyon na po ang gobyerno, kabilang na nga po yung pagpapatupad po ng service contracting program sa sektor po ng transportasyon para po hingin ang kanilang kuro-kuro, kanila pong reaksyon hinggil nga po sa ipatutupad na programang yan simula Abril 15 ay nasa kabilang linya po natin ang Pangulo po, tagapangulo po ng Pasang Mazda, si Ginoong Roberto Caobet Martin. Caobet, magandang umaga. Welcome muli sa DWICLU Channel 23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Well, magandang umaga kaibigan Drew at Ma'am Judith at sa UTV Channel 23 at DWIC. Maganda po ang umaga natin ngayon. Salamat po Ka-Obet sa inyo pong pagpapaunlak, pero maganda pa rin ba ang umaga kung ganitong ang sasalubong sa atin? Though bukas ay bagyang maiibsa naman kahit paano, ano, May di ba? bawas May bawas presyo naman. Pero yan bang bawas presyo na yan, makakatulong ba yan para sa inyong mga operator, mga tsuper? Kasi napansin namin, may talagang nabawasan na yung bilang ng mga tsuper sa mga kalsada. Alam mo, Drew, no? Ma'am Judith, ako yung naguguluhan dito sa mga announcement ng DOE. May announcement ng DOE na 880 o 1080. May announcement ng Malacanang, ang ating Pangulo na 2080 ang magiging rollback bukas. Hindi ko malaman kung alin yan ang masusunod eh. Siyempre, ang masusunod, kung ano ang sinabi ng Pangulo, napagod siya ang Pangulo ng ating bansa. At kung magkakaroon ng mga 20 pesos and 80 centavos na rollback, alam mo, Drew, malaking bagay na ito sa amin. Dahil sabi ko nga, kesa doon sa karipot na 3 piso, 5 piso ang binababa, malaking tulong na ito sa amin. At pangalawa pa nga, samantala ko naman pagkataon kaibigan Drew and Ma'am Judith, na meron pa rin tayong discount na ipagkakalob bukas ang ating pamahalaan na 10 piso kada litro na magagamit ng ating mga pampublikong sakyan nationwide. Kaya lumalabas, kung masusunod ng Pangulo, 20 at saka 10, lumalabas na sa 30 pesos ang rollback. Malaking tulong na po ito sa ating hanay sapagkat yung pong mga kumukonsumo ng 30 liters a day times 3, meron pong 900 pesos na nawala kagad sa kanilang paghahanap buhay. Kahit paano savings na po yan. Opo. At yun naman sa mga 50 liters, malalaking lugar, malaking bagay na po ito. At inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas higit pa rin itong i-rollback para naman po makapatos kami sa pagkatapong nagdaang buwan. Kaya talagang kinain tayo ng presyo ng petrolyo. Doon lang napupunta yung kita eh. Opo, pero nakita niyo po ang mga DP drivers natin naging matyaga at lumaban upang makapagservisyo lamang sa ating mga mananakay. Opo, Ka-Obet, sa tingin mo, yung malaking rollback na yan, yan ang magiging daan para bumalik na ulit sa pamamasada yung ilan yung mga kasamahan? Well, kaibigan Drew, palagay ko ito isang indikasyon na babalik na ang mga driver natin, Ma'am Judith, dahil malatapat pa po yung service contracting by Wednesday, 15. Yan. May patutupad din po ng ating pamahalaan at unang inaproba natin ng Pangulo, almost 1 billion to. So, initiative po ito ng ating kagalang-galang na kalihim Giovanni Lopez ang DOTR at ng ating chairman ng LTFRB, Atty. Mendoza third. Kaya ito silang tutulong. Malaking tulong po ito sa amin. At alam mo, kaibigan Drew, Ma'am Judith, hindi lamang sa mga driver at operator. Pati po ang ating mananakay ay mabibigyan dito. Magkaroon ng benepisyo. Yung 20% discount may pagkakalob sa amin ng ating mga jeepney drivers. Malaking bagay na po yan sa aking nakikitang pagkakataon para sa ating lahat. Opo. Marami bang makikinabang dito? Ka-Obet, tama ba? 50,000 PUVs. Nationwide ito. Buong bansa ito, di ba? Ang aking pong pagkakanawa, mag-i-start muna tayo dito sa National Capital dito Region. muna. And there are some selected provinces. Pagkat yung pong budget ay maliit, mga nasa 1 billion lang yan. Palagay ko good for almost 2 weeks lang siguro yan. Kung
aking pagkukwentahan. Pero alam mo, kaibigan Drew, Ma'am Judith, meron pa rin silang inaasahan na mga nire-request sa atin sa Malacanang magdalawang ng ating kalihim at ng chairman na 5 billion na kung ito po'y maaprubahan ng Pangulo, baka ito tumagal ng mga 3 buwan. Malaking tulong po ito sa amin. So parang, syempre, dahil limited lang po muna yung budget, uunti-untiin. Pero syempre, pinakamaganda ho, makinabang lahat, di ba, Ka-Obet? Tama po yan. Opo, yung 2 piso na dagdag sana, no? From 13 pesos po na minimum na pasahe sa jeep, sana maging 15. Pero may mga apela ho yung ilang drivers natin na, yung mga mananakay na rin yung bahala, yung pasahero na magdagdag. Yan ho ba ay igigit nyo pa rin po naman yung inyong, na-i-file nyo naman na ho dati, 'di ba, na magkaroon ng dagdag na pasahe. Kahit may Diba? rollback, Oo, igigit kahit pa rin yung dagdag pasahe ba, Ka-Obet? Tama po yan. Siguro po, itong sa pagkakataon na ito, amin po munang inuuna itong ibibigay ng pamahalaan, itong nakatiyak na po tayo dun 10 pisong kada ditong discount. At saka po yung rollback bukas, pagkatapos po yung lead service contracting. Pero hindi po nawawala sa aming isip yan, Mama Judith and kaibigan Drew. Pagpapatuloy pa namin yan, yan po yung aming re-request na matagal na alam niyo naman po na ito'y sinuspend ng ating kagalagalan na Pangulo at respeto namin po sa dyan. Kanya doon sa mga interview niya, sinasabi nga niya, gumagawa tayo ng mga pamarang makatulong pa sa ating transportasyon at mabigyan sila ng maayos na pagkakakitaan. Pero tama kayo dyan, Ma'am Jude, kaibigan Drew, kailangan namin yung taas pamasahe pa rin sapagkat ito po yung kaya nga hindi nauubos na tuloy-tuloy ito. Unlike itong mga pinagkakaloob na ayuda kagaya ng AIX, kagaya ng fuel subsidy, ilang araw lang po namin gagamitin yan. Saglit lang yan. At kung yung pamasahe may tataas, araw-araw po meron kami inaasahan kahit paano dagdag kita para maibisan po ang aming problema. Dito sa lungsod ng Maynila, Ka-Obet, may ayuda si Yorme. Yung from 3,500, ginawa niyang 4,000 na tulong sa mga tsuper. Sa ibang lugar ho ba, may mga nabalitaan kayong nagbigay? I mean, although limited lang din naman ho yung araw, no? Ilang linggo lang din because limited din naman ho yung budget. Kumbaga, at least nakaibsan nakatulong ng bahagya rin po sa ating mga, especially yung ating mga drivers po, no? Sa ibang lugar ho ba, meron pa kayong nabalita ang magbibigay o kinakausap po ba kayo, nagre-reach out po sa inyo, Ka-Obet, bilang kayo? Mga LGU po. Oo, LGU. Bilang si Ka-Obet, talagang kilala namang leader ng grupo ng transportasyon, particular sa jeepney ho, Ka-Obet. Well, alam mo, Ma'am Judith, kaibigan Drew, ako'y una, pinasasalamatan ang aming ama ng lungsod, si Mayor Isko Moreno, doon sa 5 araw niya pinagkalob sa aking mga membro at iba pang membro ng mga grupo natin na nagbigay po ng unay 3,500 at nang yung pong huling 2 araw, kung hindi ako nagkakamali, since tumaas na ginawa niyang 4,000. Although 5 days lang po yan, pero malaking tulong na po yan sa aming jeepney operators at driver at sa mga commuters na taga Maynila. Malaking tulong po ito. At yung tinatanong niyo, Ma'am Judith, kung yung ibang local government ay meron po offer, alam po ninyo ang Quezon City, matagal na po yung may libreng sakay na sa totoo lang po, unang inyong DWIC, ang aliw, ipagpaunin po ng ating kagalangalan ng Mayor Joy Belmonte, maraming tinatamaan pong naglabas po sa mga electric buses. Ang tinatamaan naman, mga jeepney routes namin na talaga naapektuhan po ang aming mga jeepney driver. Kanya iba po ang kanilang patakaran, iba sa Maynila. Kanya kung sana po yung ginawa ni Mayor Isko namin sa Maynila, matularan din po sa mga local government. Dahil ito yung panahon ng paghihirap ng mga jeepney driver. Lahat po tayo tinatamaan, hindi lamang po ang sektor namin. Alam po namin, Ma'am Judith, kaibigan, na ito hindi lokal na problema. Pandaigdigang krisis po itong kinakaharap natin. Kanya lagi ko pong sinasabi sa aking kasapian, yakapin natin labanan ng problema sapagkat kung hindi tayo gagalaw, sino ang tutulo sa kapwa nating Pilipino? Ka-Obet, matanong ko lang, yung 'di ba last time, 'di ba, tuloy-tuloy pa rin pamamahagi ng di ba, fuel
subsidy. Though ang sinabi ng unang sinabi DSWD, 'di ba ay galing yung pondo galing sa AIX. Iba pa yung pondo ng DOTR, tama ho ba, Ka-Obet? Tama po yan sapagkat yung pong sa AIX, ito pong tinutulong ng ating pamahalaan na doon sa AIX sa mga driver ay nagkaroon din po ng problema. Pero eto nga ho, tuloy-tuloy na rin pagbibigay at marami pa rin yung mga hindi nabayaran. Pero nung kausap ko po si Yusek Irene Dumlandes, hindi yung mga special payout. Okay. At ang utos nga daw ho ng Pangulo, ayon sa kanya, walang maiiwan natin magkakaroon. Nagkaproblema lang po kaibigan Drew, Ma'am Judith, along the way sapagkat kumulekta ang mga local government ng mga drivers sa kanilang mga nasasangupang LGU, ipinali sa LTFRB for verification ng ang mga driver na ito talagang lehitimong public transport driver. Ibinalik ko lang na sa local government, medyo nagkaroon lang ng konting kalituan, pero isinasayos na po ito. At ano yun, na doble listahan? Na doble ba listahan? Meron nung ganyang kaso, magkakadoble ang listahan. Pinagbabagya ko yan ng DSWD. Kanya pinakukuha ko yung kanilang birth date, cellphone number. Kailangan po yung birth date para ho magkaroon ng tamang pagbabangga sa kanilang mga pangalan upang maiwasan po yung double payment ng AIX o itong assistance to individual in crisis situation. Makasingit lang ako, Ka-Obet. Di kawawa naman yung wala sa listahan. Kaya nga. Mo naman talaga, di ba? Paano, may kasama daw bang kolorum doon? Sabi niya. Yung mga nagtatanong, Ka-Obet. Well, sa Pasang Mas na, sigurado, plakado yung paano daw yung mga kolorum? Alam mo, kaibigan mo, Judith, pagpamahin po natin ng ating mga kasama-sama. Hindi po kasama ang kolor. Yung mga driver po ng kolor, maaaring masama dahil driver po yan. Pero yung po mga operator, doon sa tinatawag po nating fuel subsidy, hindi po sila makakakuha. Dahil wala po sila sa laan ng LTFRB. At ang utos po ng ating chairman ng LTFRB, Atty. Victor Mendoza, last week ko pinagpagpulot, pina-expedite po niya talaga lahat. Pinabibilisan niya sapagkat kailangan marting sa mga dapat bigyan ang mga perang ito at nang magamit nila sa kanilang pangaraw-araw na hanap buhay o sa pamilya nila. Opo. Last na lang on my part, Ka-Obet, dito sa service contracting program na sisimulan sa Miyerkules, kasama ba yung ruta nyo dito? O mga may particular lang na ruta to, di ba? Wala, yan po kasi may mga, wag namang magagalit sa iba natin mga samahang grupo, pero since there are around 700 routes in the National Capital Region na mabibigyan dito, kasama po ang aming mga ruta at itong lead service contracting kaibigan bro, no, Ma'am Judith, una po ang inyong TV, Aliw 23 at ang DWIC. Ito po yung tinatawag ng para maintindihan pa at maunawaan ng ating mga DT driver, operator at higit sa lahat ng manakay. Mayroon po tayong net service contracting, less 20% po ang ibabayad ng pasaheros, malayo at malapit. At ang maganda pa rito, Ma'am Judith at kaibigan do, kung ikay senior, madodoble parang 40% at ang estudyante. Opo. At ito'y obligan ibigay ng driver natin. At ang mga operator naman po ng mga traditional jeepneys ay babayar naman po sila ng 30 pesos per kilometer o pag nakakonsume sila ng 100 kilometers, they will receive 3,000 pesos. Okay. At sa modern jeepneys naman po ay 40 pesos. Kaya may 4,000 po sila na pagkakakitaan at magkakatulungan po sila ng ating driver at ang operator. Ka-Obet, ang tanong po ng mga commuter rito ay paano po nila malalaman kung ito bang sasakyan nila ay kasama doon sa programa? Meron ho ba tayong mga palatandaan na ito lang ang Kung dito? may mga nakapaskil. Oo, whatever. meron ba dapat nakapaskil doon sa jeep halimbawa? Ay, magandang katanungan yan. Opo. May magandang katanungan yan, kaibigan Drew. At palagay ko, na itanong ko rin yung kay Chairman na Victor Mendoza at Chairman na palagay ko po yung maglalabas po sila ng mga ruta na bibigyan nila ng
net service contracting. At siguro, nabanggit mo, I would suggest also, pagkasal magkikita naman po kami mamaya at may hearing kami sa Congress, na yung mga jeep siguro, lagyan natin ng para palatandaan. Kasamang doon, maganda yung idea po. Opo. Ang Kasi jeep, baka lagyan marami natin ng mga malito jeep eh. Oh. na lagyan natin ng palatandaan na may kasama ito sa net service contracting. I will suggest to the chairman, kaibigan ko and Ma'am Judy, yung pong magandang proposal na yan Alright. para maiwasan natin ang kalituan ng ating mga mananakay. Po. Ka-Obet, anong bilang panghuli na rin lamang pong tanong, ano ho ba ang mensahe nyo sa ating mga pasahero at syempre sa gobyerno ho, no, para naman maibsan yung sa dinaranas ho natin, sabi nyo nga lahat naman tayo apektado, no? Kaya kumbaga dapat magkatulungan tayo. Sa gobyerno ho, ano ho bang pwede pang gawin aside dito sa service contracting? I-announce Yung na medyo daw. pang- May i-announce daw may mamaya. announce mamaya. Medyo pang matagalan naman, Yung Ka-Obet, excise no? tax Kasi daw. limited 2 Tama po weeks, yan. di ba? 5 araw. Well, siguro, Oo. Opo, go ahead po, Ka-Obet. siguro po, Ma'am Judith, ang kaibigan ro sa ating Pangulo, sa ating kalihim DOT, Arreglano Lopez, at Chairman LT at ng Atty. Vigor Mendoza, siguro ang humanap po ang ating pamahalaan ng mahabang lunas, mahabang programa. Dahil sa pagtaas ng presyo natin, bigyan kami ng mahabang programa na makatutulong sa amin at makatutulong sa ating mga paseros. Huwag lang ho yung mga band-aid solution na 1 linggo, 2 linggo, hihinto na. Well, siguro ito'y tamang panahon po, Ma'am Judith, na dapat humanap ang ating pamahalaan. Kanya na ipag-ugnayan kami na isang mahabang solusyon, habang mataas po ang presyo, ibigyan kami ng magandang insentibo para naman no, ang ating mga jeepney drivers ay ganahang mamasada at makatulong din po sa kanilang pamilya at serbisyo ng ating mga mananakay. Yan po yung aking nakikitang Opo. pinakamagandang solusyon dyan at imumungkahi ko rin po yan mamaya pag pag-meeting namin ng ating chairman na Vigor Mendoza ng LTFRB, yung mahabang tulong na makaka-agwanta kami sa taas ng presyo ng petrolyo. Opo. Opo. Maraming salamat po, Ka-Obet, sa inyo pong oras. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo. At magandang umaga po, Ka-Obet. Salamat po. At kaibigan Drew, Ma'am Judy, Salute 23, DWIC, sana po ang ating naging talas-tasa na yung naging maganda at makulay at maunawaan sana po tayo ng ating mga mananakay. Salamat Magandang po. umaga po at pagpalain Magandang umaga tayo po. ng Panginoon Diyos. Salamat po. Yan po si Ka-Obet Martin, ang tagapangulo po ng grupong Pasang Mazda.